Isang Australian national ang natuklasan ng mga otoridad na nagtatago sa Bantayan Island sa Cebu. Kinilala ang suspect na si David John Buckley, 81 years old. Sangkot di umano si Buckley sa halos 30 kaso ng pang-aabuso sa mga bata sa Australia at Papua New Guinea. Yung kanyang presence here in the Philippines ay hindi natin gusto dahil ito pong mga ganitong uri ng foreign nationals who have been involved in crimes involving abuse of children, sex acts committed against minors ay hindi po natin mapapayagan na manatili po dito sa Pilipinas. Sa isang surveillance operation, kumpirmadong nasa Bantayan Island ang pugante. Nakatira ito sa bahay ng kinakasama niyang Pilipina noon pang 2017. Agad na nagkasa ng surveillance operation ang Bureau of Immigration. Nakapasok po ang kanilang asset sa loob ng bahay. Nagpanggap siyang bibili ng property na ito na ibinebenta. Napitikan niya ang loob ng bahay. Mula po dito sa palikuran, pipihit pakaliwa ang kamera. Masdam po maigi. Isang senior citizen na dayuhan na nakaupo ang mapipitikan ng kamera. Positibo, siya po ang subject ng Bureau of Immigration Operation. Siya po ay inisyuhan ng mission order ni Commissioner Norman Tansinco upang ma-effect po ang arrest laban sa kanya. Kaya ikinasagad ang pagdakip sa kanya sa masukal at tagong lugar na tunton ang bahay ng matanda. Pagpasok ng bahay, tila walang kaalam-alam ang asawa at suspect kung bakit maraming tao sa tinutuluyan niyang bahay. We are from the Bureau of Immigration. Hindi na nakapalag ang matanda. We are here to verify, to identify you. Okay? Mukhang na-surprise si Buckley at hindi alam ang nangyayari. I will state your right, sir. You have the right to remain silent. Anything you say can be and will be used against you in He court. cannot actually walk You have the properly right to naman. hire your own lawyer. If you cannot provide one, the Philippine government will give you one. Hindi rin daw alam ng kanyang live-in partner ang mga kasong kinasangkutan niya. Madali nilang nahuli ang suspect, pero dahil sa edad, naging pahirapan din ang pagdadala sa kanya sa opisina ng mga otoridad. Isinakay din siya sa ambulansya patungo sa pier papuntang mainland sa Cebu. He's already 81 years old, so medyo frail na rin po itong taong ito. But kahit pa ganon, yung kanyang presence and yung kanyang activities here in the Philippines is still a threat. At kahit na gabi at maalon ang dagat, bumiyahe ang BIFSU patungong Cebu City sa opisina ng National Bureau of Investigation o NBI. Bukod sa mga kasong kinakaharap ni Buckley sa kanyang bansa, overstaying o undesirable alien na rin siya sa Pilipinas. Ibig sabihin, wala nang bisa ang kanyang pasaporte kaya illegal na ang pananatili niya sa bansa. Blacklisted na rin si Buckley sa Pilipinas. Ang kakaharapin niya sa Pilipinas at sa Bureau of Immigration ay deportation case because of him being an undesirable alien at isang fugitive from justice na tinuturing po sa kanilang bansa. Matapos nakuna ng fingerprints at mugshot, pansamantala siyang dinala sa isang detention center facility sa Cebu City. Kinabukasan, inilipad na siya pabalik ng Maynila. Wala naman po tayong nakukuhang reports of any untoward incident dito po sa ating facility. Siya po ay nakalagi dito po sa ating warden's facility in Bicutan, Taguig, kung saan po nananatili lahat ng mga foreign nationals na nag-undergo ng deportation cases o kaya po ay set for deportation. Ibabalik sa Australia si Buckley at kapag napatunayang nagkasala sa mga kasong isinampalaban sa kanya, habang buhay na pagkakakulong ang parusang kakaharapin niya. Isang amang feeling single inireklamo ng kanyang asawa, nagawa pa raw niyang makisama sa ibang babae. 1 linggo po akong halos hindi makakain. Tapos sabi nung pinsan ko, lakasan ko daw po ang loob ko para sa mga anak ko. Yun, simula nun, natanggap ko na. Hanggang sa nagdesisyon si Ana na hanapin sa Maynila ang asawa. Nang makarating si Ana sa pinagtatrabahuhan ni Greg, dito na niya nalaman na nagbubuhay binata na pala ang asawa. Nakadalawang balik nga po sir ako dun dahil wala yung pinakang ng agency. Ngayon, nung pangalawang balik ko, hinintay ko sir, pinapasok ako ng pinakang Tapos tinanong niya kung anong pangalan ko. Sinabi ko po, ba't iba daw yung nakalista dun sa in case of emergency? Yun na nga po yung babae niyang
Tapos ang nakalagay na anak, isa lang po. Hindi rin niya nakaharap ang asawa. Nagdesisyon po ako dahil may nakausap po akong kasamahan sa trabaho. Ang laki daw po sir ng sahod ng asawa ko. Akala daw niya yung asawa ko binata, sir. Dahil sa galit ni Ana, tuluyan siyang nagsampa ng kasong psychological violence sa violation of Section 5 of Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act laban kay Greg. Pero nang ipaalam ito kay Greg, tila ba walang paki ang asawa? Sinabi ko po sir sa mga anak niya dinimanda siya at nung nalaman niya na may kaso siya, nagpapadala naman sir. Kaya lang, talagang ganun lang din sir talagang pinadadala niya, hindi talaga nalaki. Hanggang nitong December 19, natanggap ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit, ang warrant of arrest laban kay Greg. We coordinate dun sa complainant kung bakit niya final ng case. Nagkaroon lang talaga ng confirmation nung binalidate namin and then nung kinonfirm din ng family or nung complainant na nandun siya. Nang makumpirma ang lokasyon ng suspect, agad nang sumugod ang mga pulis. Oo, yan yung gate doon. Ayun yun, sa may nakaubad. Oo, yung sa may naka-over siya. Pwede nyo rin naman mai-assess yan. Para maging disimulado ang galaw ng mga pulis, nagpanggap na delivery rider ang isang undercover police officer. Kung inyo makikita, meron ho siyang hawak na tila ba dokumento sa kanyang mga kamay. Ito ang iaabot niya sa subject sa oras na makita niya ito. At ang magiging hudyat ng paghuli, tatanggalin niya ang kanyang helmet. Tignan natin ang mga susunod na tagpo. Mabilis na nahuli ang mister ni Ana. Pare, na taga sa IBD kami. Opo, sir. Yung kaso mo sa Bausi ba? Sir, ang usap na po kami ng ano. Kaya lang sumampa yung kaso niya. Ikaw kasi ay pinapaan yung warrant of arrest. Dinala agad siya sa custodial facility ng CIDG DSOU sa Camp Crame. Dito, nakapanayam ng resibo si Greg. Ayon kay Greg, wala raw siyang maayos na trabaho kaya aminado siyang hindi na siya nakapagpapadala sa kanyang pamilya. Noon po, wala akong trabaho noon na maayos. Kasi yung lisensya ko as a security guard, expired na. Ganun, nag-contraction ako. Kung anong trabaho. Yung padala ko po hindi consistent, hindi tuloy-tuloy. Dagdag pa rito, noong mga oras daw na iyon nagkakasakit din siya ng malubha. Nirelieve ako sa trabaho kasi meron akong sakit. Diabetic na maga yan. Ang mamahal ng mga gamot. Yun, medyo nagipit talaga ako sa pira ng 2021 na yun. Hindi ako nakakapagpadala. Ayon pa kay Greg, hindi raw niya alam na may kaso siya. Kagagaling ko lang sa trabaho. May tumatawag, may delivery, yung pala, aarestuhin ako. Kaya wala akong kamalay-malay na may kaso pala ako. Sa huli, humingi ng tawad ang ama sa kanyang pamilya. Kung ako yung nagkamali, humingi ako ng tawad sa inyo, sa nanay ko, sa asawa ko, sa anak ko. Maaari, iurong na nila yung kaso para makapagtrabaho na ulit ako. Para yung mga anak ko makatapos sila sa pag-aaral. Di naman ako sir galit na sila magsama ng kanilang mga anak sir. Gusto ko nga sir yun para sila maging masaya. Dahil sila gusto rin nilang makasama yung papa niya eh. Sana magbago na siya, maging aral sa kanya yung ginawa ko sa kanya. Paalala ng mga otoridad, labag sa batas ang hindi pagbibigay ng padre de pamilya ng sapat na suportang pinansyal sa kanyang asawa at mga anak. Kung may mga ganitong similar case, huwag po kayong matakot na mag-file ng case because it's rights din po na doon sa wife, pati na rin sa mga anak para maipakita kung ano po ba yung sapat na responsibility na dapat ibigay ng isang magulang sa kanyang mga anak. Sa kasalukuyan pansamantalang nakalaya si Greg nang ito'y makapag-bail.